Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Homey Christ Church, sa ating bagong venture. Tayo po ngayon pangalawang araw po natin ngayon sa sa Gmeet. And pasensya na po sa mga kasama namin sa live at sa grupo ngayon dahil nag-aaral pa lang po tayo, hindi pa tayo sanay sa Gmeet. Pero maganda ang Gmeet kapag ito ay ating na-master. Kaya sama-sama po tayong mag-aral ng Gmeet. Ayan po, sa ibang sa ibang platform, ito na yung ginagamit nila. Kaya, ayan. Ayun, magandang umaga po sa lahat. Naipin ko na sa Ate Lily sapagkat siya po ang ating speaker ngayong umaga. And kung ang aking computer po ay nag-join mag-isa. Amen. Hallelujah. Ayan po. Mukhang mukhang maganda yung ating computer. Nag-join siya mag-isa. Pero ayan po, no? And congratulations po sa ating katatapos lang na morning devo topic. Ano po, ang works and wonders of God. Do we still experience it? Or na-experience na po ba natin? At ngayon po natin malalaman ang katotohanan nito. Makakasama po natin ang bawat isa ngayon na ang bawat isa po ay magpapahayag ng kanilang mga testimony. Amen. To God be all the glory po. Atin pong tunghayan. Hirap magtagalog, no? Tunghayan natin ang bawat testimony po ng bawat isa. Ayan po. And today, ito po ay uumpisahan ng ating kapatid na si Ate Lily. Siya po ang magpapahayag siya po ang magbubukas at magpapahayag ng kanyang testimony. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sama-sama po nating tunghayan ang kanyang testimony. Hallelujah. Ito na po. Ibibigay ko na po ang mikropono sa kanya. Subalit, ano po? Hindi pa po nakakapag-pray? Oo nga po pala. Ikaw na po ang magpipray kasi naibigay ko ng mic sa'yo. Amen, amen. Oo nga po pala. Teka po. Teka lang po, Ate Lily. Try kong ilipat sa sa... Umiikti na ang aking oras. Okay. Ayan po. Homey Christ Church. Lipat ko po ang aking camera para makita. Ayan. Dito tayo sa computer, mga kapatid. Oops, medyo nakaangat siya. Sige po. Okay po. Pwede na po. Pwede na po. Okay. Muli po, salamat po sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Homey Christ Church Morning Devotion at sa mga nanonood po sa online. Good morning po sa ating mga kapatiran na naka-join ngayon. Thanks God po dahil lumalang na tayo dito. Sama-sama natin pagsaluhan ang mga testimonies na ginawa sa mga ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At tunay ng pinakasang side ay siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos lahat ng lahat ng tao. Amen po. Kahit ay manalangin, our Lord in heaven, tunay nga Panginoon kami nagpapasalamat sa lahat ng gabi yan sa buhay namin. Ngayong araw, O God, bibigyan mo kami ng opportunity to serve you, Lord, to thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa ng kapityan sa buhay namin. Hindi sa lahat ang pag-ibig na itinatulog mo sa buhay ng bawat isa. Ang cross ng Calvary, O God, para sa kaligtasan
ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa gawain ito na ipinalaga o gabing di aksidente ito, Panginoon. Ito yung binigay, Panginoon, para lalo kami lumago, lumakad, Hallelujah. tumatag sa ating ng palataya, O God. Lord, we are here. Buksan mo kami mga puso't isipan sa pakikinig mo sa salita. Tulungan mo kami, ipinig mo kami, i-guide kami. At ikaw po ang manguna. Ikaw po, God, ang maghari sa aming mga puso, na ang salita ay tuminong sa aming mga puso. At tulungan mo kami, Holy Spirit, na ito'y aming maisabuhay. Lord, salamat po sa araw-araw ng pagpapala na patuloy na pinagkakalog sa amin ang kapatawaran, ang pangunawa, higit sa lahat, O God, ang pag-ibig na patuloy na ipinararanas mo sa amin. Lord, nandito kami, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa iyong banal na salita. At ikaw po ang manguna, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan. At gamitin mo lamang po ang instrument sa araw na ito na maihayag ang kamangamanghang ginawa mo sa buhay ko, Panginoon. Na tunay lang, ikaw ang Diyos na banal at tapat sa aming buhay. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayan po. Tapos-taposan po natin. Amen. Good morning po muli. Tapos-taposan po natin ng topic na katulad sila ng Janet kahapon. Ito po ay ang nagbahagi po nito ang ating kapatid, si Brother Pastor Ramel Barrios, na tuning and powerful po ang kamangamanghang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At ngayon po isang po natin ang testimony. At ako po, sabi nga yung Janet, yung mga nakaraan, isipin niyo na kami mga ginawa ng Panginoon, tayo kaya. Nung isang araw po, ang talaga pong email niya sa ibibigay kong testimony ay kung paano ko binago ng Panginoon. Pero by part po, ito po ang nais ng Panginoon na ihayag ko ngayon. Ang tungkol po sa na-experience ko po nung ako bata pa, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Alam kong may Diyos, pero wala pa akong relasyon sa Panginoon. Ano po? Na-experience ko po ang pangalawang buhay na binigay na ako. Dahil 2 beses po ako muntik ng malunod. Yun po yung pinaalala sa akin ng Panginoon na nakalimutan ko na. Na 2 beses na po pala ako, ano po yata ako mga ilang taong pabuga ako nun. Mga high school life po, kami magkakaibigan po. May ipo-ipo po sa dagat. At talaga pong hinihila na ako yung paa ko, talagang hinihigit na at nakita ko yung katabi ko siya, talagang hinila po nila ako, sumisigaw na ako. At yung isa po na muntik na rin akong mamatay, kasama ko po ang mga pinsang ko, na talagang dinala niya ako sa pinakamalalim, hindi po marunong. Naubusan siya ng likas, kaya po, nung bago kami dumating din sa talagang lapagan na po para malampasan namin yung malalim na doon sa ilog. Nanghina na po siya at talagang lumubog na po kami. Salamat po may nakakita. Ano po? Ito po hindi ko makakalimutan pero nakalimutan ko. At salamat po sa Diyos, pinaalala niya yung wonderful work ng Panginoon sa buhay ko. Ano po? Sabi ko nga nung isang araw, salamat po Diyos. Hindi ko alam kung nung time na yun, na pinasalamatan ko ang Panginoon dyan. Wala pa po ko relasyon sa Panginoon ng time na yun. Ano po, hindi ko alam kung nakapagpasalamat ako sa Diyos. Pero ngayon po, pinaalala ng Diyos na siya ang nag-ingat sa akin. Kaya nga po, ang verse na ibibigay ko po ngayon sa awit 46:1. Ito po ay famous verse po ito sa ating po mga Kristiyano. Ang nakasulat po dito, ang Diyos ang ating tandungan. Sa awit 46:1, ano po? At kalakasan. Siya'y lagi nakandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Sabi ano po, 2 beses na niligtas sa kanya tayo. Ang Diyos talaga po, kahit katulad ng sinabi niya sa Romans 5:8, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig kahit hindi tayo makasalanan pa. Naranasan ko, wala pa akong relasyon sa Panginoon. Hindi ko pa sinurrender yung buhay ko sa Kanya. Pero minahal na niya ako. Iningatan na niya ako. Yung po yung naramdaman ko at pinaalala ng Panginoon sa akin ngayon. Yung kamatayan niya sa cross para sa kaligtasan natin. At may purpose ko pala si God sa buhay ko. Kaya ko pala niya iniligtas ako sa kamatayan. Ano po? Yun yung nakita ko ngayon. Kaya nga, ito po matagal ko nang gusto itong verse nito
awit 46:1 kasi marami pa akong naranasan. Pero ito po yung pinaka na talagang binigyan niya ako ng chance na mabuhay pa sa pangalawang pagkakataon na muntik na akong mamatay. Ang purpose sa buhay ko, andito po ako ngayon, nagsasalita ko nito. Pinakilala niya ang kabutihan niya sa buhay ko. Yung cross, pinakilala niya ang nagpakilala siya sa akin. At una ang, ito ba, ang Diyos ang una ang umibig sa atin. Hindi tayo ang umibig sa Kanya. At nandito tayo sa, kung may makakapag, ano po, ng verse na yan, sa, dito po sa UP, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yung po pinaalala sa akin, umibig ako ng Diyos. At pinakilala niya ang hiwaga ng salita niya. Ano po? May purpose sa buhay ko. Kaya niya binigyan pa niya ako ng chance na mabuhay. At pwede pong hindi na ako dumating sa time na nandito ngayon na makatayo, nagsasalita para ihayag ang kabutihan ng Diyos. Ang kamangkang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ito, at pinakilala pa niya, ibigay niya sa akin ang katotohanan na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Si Jesus lang po, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya ito po ako ngayon, pinahayag ko ang kamangha-mangha sa pangalan nito. Na dati hindi ko alam kung pinasalamatan ko yan. At nang nakilala ko po ang Panginoon, sa sobrang kabutihan niya at pag-ibig niya, talaga po ako dumaan po kasi matindi pagsubok. Nakipagrelasyon po ako sa isang lalaki na walang kasal, at talaga po walang basbas ng Panginoon. Na kung iniwan nangyari, napahamak po ako, iniwan ako, nabuntis ako. Pero salamat po sa Diyos muli, sa sobrang kalungkutan ko at buntis ako iniwan na. Silipin niya na bigyan ako ng chance na magpakamatay. Ano po, napwede pa akong magpakamatay ng time na yan. Isinuot ko yung lahat na gamit nung tatay ng anak ko dahil sa kalungkutan. Pero salamat po sa Diyos, binigyan niya ako ng time na magbasa ng Biblia. Yun po yung pinaalala niya sa akin. At sa pagbabasa ko ng Biblia, yun po nag-start na siya pala po talaga ang ating kailangan. Siya ang ating protektor. Siya ang tunay na lumamahal sa akin. Pinalam niya sa akin na minamahal ako ng Diyos. At yun po yung mga yun, yung pagkilos ng Diyos, ano po, sa pangatlong pagkakataon na iningatan niya ako at sinamahan ng matinding pagsubok sa buhay ko. Yung kamatayan, yung kalungkutan, yung kapigatian, ano po, yung trials na yun, yung pinakamatinding trials na naranasan ko, na inahon ako at sinamahan ng Panginoon. Kaya nga sa awit 46:1, siya ang aking kanlungan. At siya ang nagligtas sa akin sa labingit ng kamatayan. Ano po, talagang andun po yung pagmamahal niya sa akin. Salamat po sa Diyos at hindi niya ako iniiwan. Until now, nung makilala ko siya, yun po, isa po yan. At sa part 2 ko na po yun, sa ibang araw ko yan. At isa pa po, nung makilala ko siya, ang ating Panginoong Jesus, kaya nasasabi ko, God is my refuge. Is my strength. Nung time po ako ay nandito sa Japan, at ako po ay nagtrabaho sa isang pabrika bago pa lang po ako. Hindi ko po alam kung paano magtrabaho sa pabrika dahil bago pa lang po ako. Mga piyesa sa sasakyan, alam niyo po nangyari. Doon po sa, alam niyo, ang tapang po ng leader doon. Tinext po ako. Sabi ko, opo, hi ako ng hi. Puro ka hi. Pero hindi mo naman alam. Sinisigaw-sigaw pa ako. Mabuti na lang po talaga, napakabuti ng Diyos. Siya ang aking kanlungan at kalakasan. Umiiyak ako. At ilang po alala, iiyak talaga ako. Dahil alam ko dyan, kumilo. Siya po talaga nagpapalakas sa akin. Kung ito pala dito sa Japan, pag nagtrabaho ako, sisigaw-sigawan ka. Sabi niya, sabi ko, oo, naiintindihan ko. Sabi niya, naiintindihan. Sabi niya, sinisigawan. Nung nag-work na ako, at nakuha ko naman po yan, nasunog, nag-ano po ako ng welding, nasusunog sa mininer, nagkaroon ko po ng tayo siguro po, nasunog po na, nagokyan po ng yung apo yung kamay ko. Tapos, lagi kasi nakasigal sa akin, sabi niya, ay sa mga yan, hindi ko sabi ko. First time ko po kasi, talagang nangangapapa po. Nang time na yun, alam niyo po, Lord, talagang nanalangin, huwag mong hayaan. Tumulo ang luha ko
dito sa harapan ng leader na to. Pag naalala ko, naiiyak ako dahil alam ko ang Diyos ang nagtinatakan ng kami. Hindi niya ngayaang may tumulo na luha ang mata ko. Tulungan mo ako sa sitwasyon ko ito. Mapigilin mo po yung leader na yan. Tulungan mo ako dahil gusto kong magtrabaho. Dahil walay po kami na anak ko noon. Wonder mo, kuya, hindi ko makakalimutan. Nung hiwalay kami ng anak ko, hindi ko siya kakilas para magtrabaho dito. Nakapag-asawa ko ako ng hapon. Ang pagkakas ko po, maihaw sa hirap. Magkaroon ng pamilya. Pero salamat sa Diyos. Natagpuan ko ang Panginoon dito sa Japan. At sa sitwasyon ko na magtrabaho ako, at yun ang naranasan ko. Salamat sa Diyos. Kasi siya naging kanlungan ko. Nung time na yun, nung time na nahihirapan ako, wala pa ako nang nilalap dito. Dahil nahawakan ko. Ang salita ng Panginoon, nasa awit. 46 ikaw ang aking kanlungan. Sa lahat ng kalisitan, ako lolo. Alam niyo po, nang tinawakan ko yun dahil talaga kong close kami nun ni Jesus Christ. Ramdam ko na ang pag-iibig niya, yakap-yakap na ako. Kapag malalong kapupunta sa relasyon ko, Panginoon, wala kayo nang lalapitan sa kagipitan mo. Lolo natin siya. Yun po yung naranasan ng time ngayon. Siya ang lapitan ko, umiiyak ang puso ko. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Pag mo hayaang tumulo ang luha ko dito sa leader na to. At patahimikin niyo po ang leader na yun. Iusap ko talaga ako, lalo hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Bababa. Sabi ng mga Pilipina, huwag mo titihin, ganyan talaga yan. Pero talaga pong masakit. Pero bilang isang anak ng Diyos, alam mong nagtitiwala ka sa Panginoon, na siya ang saklulong at kanlungan. Alam pong nangyari, maya umuwi po yung leader. At nasakit daw po at kanyang galapitan. Grabe po, sabi ko, Lord, grabe, kamangha-mangha ang ginawa ko. Ina-testimony ko po yan, nandun pa po ako sa church nandun po ako sa church na pinupuntahan ko. Talaga pong itinestimony ko yan dahil ilang araw pong absent yung leader na yun. Hindi ko po sinabing pamagain niya yung pasakitin, yung lalamunan ng leader na yun. On the spot po talaga, dumating na yung time na sinagot ng Panginoon. Ano po, ano po pala talaga ang Diyos? Sabi nga dito sa Mateo 21:22, pasahin po natin sa Mateo 21:22, talaga pong grabe. Hindi ko, at anumang bagay na inyong hingin at panalangin may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Grabe po. The wonderful, ang sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Naranasan ko po yun. Kaya niyahayag ko na yun. Inihayag yung tunay at takot ang Diyos sa buhay natin. Ano po ba? Ano po ba bang makakapag-iwalag sa pag-ibig ng Diyos? Yung kamangha-mangha na pag-ibig na din sa atin ng Diyos. Ano po? Yun lang. At yung matestify, ma-witness natin kung paano tayo iniingatan ng Diyos. Sa awit 26, panawakan po natin yan. Tunay na ang Diyos ay ating taklolo sa lahat ng kabibigan. Sa paghihirap, sa mga nag-o-offer, sa mga nagmamak sa atin, sa mga nangungutya ng aapi. Kasama po natin sa isa pa po. Ako po araw-araw kahit sa may dala kong Biblia. Naman po talaga sa cross ako na kay God. Nang ma-first love po ako kay God, ayaw kong bitawan ng Biblia hanggang sa ganap ko. Hindi ko po talaga. Ang panalangin ko, pag nakakagawa ko pagkakamali, luhod, iyak. Ayoko po nagkakamali. Yun po yung tinuro ng Diyos sa akin. Obedience anak ko. Holiness. Pero wala ko perfecto. Pero nais ko niya kapit ang righteousness na rin sa akin na Panginoon. Grabe po talaga. Nung nandito ko sa Kaisya, dala-dala ko. Hanggang po naluma na, ito na po yung titiya ko. Grabe na po. Nalaglag po kasi ito talaga dahil sa babasa ko na hindi ko po nawala po yung cover niya. Yan po yung pag-ibig, tableta ng Diyos sa akin na iningatan ko. Hanggang ngayon, ayoko talagang andyan siya. Isang Pilipina po nag-oppress sa akin. Sobra po. Pero hindi ko sa akin tulungan mo ako. Sabi nga niya sa akin ng time na in-oppress niya ako, ikaw Pilipina hindi nagagalit. Sabi ko niya sa akin,
hindi ko po inuunahin dahil alam ko, tigal ang kaibigan ko, tigal ang tunay na nagmamahal sa akin, tigal lamang ang nagtutulong, hindi ko mawala man kayo, tigal nasa akin kayo. Siya ang aking pagdungan, siya ang aking pag-ibig, siya ang aking tunay na sandalan na matibay na bato. Iyan po talaga dahil noon naman ng aking puso't itupan ang si Jesus Christ talaga. Si Jesus wala nang iba po. Nang ako ay nagkaroon ng mainit na pag-ibig sa kanya, ano po, na-first lang po ako. Halos sa kanya na po gusto kong sabi ko nga, Lord, mamuhay na ako sa espiritu mo. Ayoko na sa laman para hindi na ako nasaktan. Ayoko na. Pero kailangan pa rin natin. Dahil ang ating kahinaan, kailangan natin si God. Ano po, sa kahinaan natin. Nang nangyari po yun sa akin, alam niyo po, yung Pilipina, nag-pray po ako, tulungan mo ako, na makabing ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Na kahit ino-oppress niya ako, minamak niya ako, inukusya niya ako, nagulong ko pa rin po yung pag-ibig ng ipadama sa kanya. Kaya nasabi niya, bakit di ka ito, Pilipina na sila, hindi ka marunong magaling. Dahil si Jesus Christ, nagpapatawad. Diba 77 times 7 tayo magpatawad? Yan po yung tinuro sa akin. Sige Lord, mamahalin ko siya kahit mahirap, kahit na masakit dito, ikaw magpapawin dito, ikaw magbibigyan dito, magpapagaling dito. Sa tuwing ako'y nasasaktan. Kasi laman pa po tayo, nasasaktan, pero may na-overcome natin. Dahil sa tulong ng banal na espiritu, hindi ko natin kaya ang ganong pagpapatawad na wala ang banal na espiritu. Yung time na po yun, mga ilang buwan po na wala po yung Pilipinas. Natanggal po siya, sakay siya. At ako po, na bago lang, ako po ang nanatili. Salamat po sa Panginoon. At marami pa pong marami pa po, grabe po, sakay siya din. Marami inalis na linder. Hindi po itinataas ako. Itinataas ko po ang Diyos. Dahil nangyari po talaga ito sa akin. Isang kaisa din po na grabe ang pagmamak sa akin, oppress ng mga leader doon na pinagtatawanan ako lagi. Pero alam niyo po nangyari, nagpusa po silang magsialis yung mga leader na yun. Bago po inalis sa kaisa yun, inayos na muna po. Inalis niya yung mga tao na talaga nagpapasakit sa akin. Hindi ko po yung sinasabing tanggalin sila. Hindi ko sinabing pasakitan sa panagin. Ito. Dahil doon ko po napatunayan na ang Diyos ay sapat sa atin. Nang tunay na makapagniran sa mga taong umaasa at nagtitiwala. Sabi niya, siya ang Diyos, ang lahat ng tao ng bagay na mahirap sa Kanya. Karoon ng lahat ng tao sumasampalataya, umaasa sa Kanyang kalooban, Kanyang pag-ibig. Kaya nga, alam niyo po, application po dito, ay yung mga mananampalataya na to, pangawakan po natin ang Kanyang salita. At tayo po'y manalangin sa Kanya. Manalangin po tayo. Huwag po tayong manghinawang manalangin. Na ang panalangin natin, anumang hingin natin sa panalangin, aliin natin, natatanggap na natin ito. Ano po? Tanggapin na natin. Hindi pa man dumarating. Tanggapin na natin. At pasalamatan na natin. At magtiwala. Hindi lang naniniwala. Magtiwala po tayo. Makasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Sabi nga niya sa Isaiah 41:10, di po ba sa Isaiah 41:10, kasama natin ang Diyos. Huwag tayo matapos sa ating mga pinagdadaan ng pagsubok, sa anumang, sabi nga dito, magpakatatag kayo at sa Deuteronomy 3:16 po, magpakatatag kayo at magpakatawang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan na. Ang Diyos ay kasama. Mahal tayo po ng ating Panginoon Jesus na naibigay kanyang buhay para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili. Mga pinili po tayo ng Diyos. Ano po? Lahat tayo. Kaya pangawakan po natin ang salita. Salamat po at purihin ang Diyos sa araw nito. God bless everyone. Salamat Panginoon sa araw nito. Salamat po yung salita sa awit 41:6. Tulungan mo po kami Panginoon. Na salitang ito ay aming panghawakan, tumulong sa aming puso at gamitin namin ito sa pang-araw-araw. Ano man dumating na pagsubok, oppress, mga nag-oppress sa amin, mga mangungutya man o God, mga pagsubok, katulad na nangyayari ngayon, O God, chaos, O God, mga magugulo, O God, na naririnig namin, O God, sa iba't ibang bansa, O God, at sa mga lindol, O God, nasabi namin, madarating,
Huwag kami matakot, O God, dahil ang pangako mo, Panginoon, ay nakasulat sa Biblia. Ilagay namin dito sa aming puso at sa buhay namin dito. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na ito'y aming panghawakan at manampalataya kami. At patuloy kami tumawag sa iyo sa araw-araw. Salamat, O God, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, sa iyong kadakilaan sa lahat ng ito. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ka, O Wala- Diyos. Wala ka bang sis Jen? Mag-off-cam na po ako. Ayan. Wala ka bang charge? Okay na po? Naririnig na? Yes po. Ate Lily, pipicturean lang kita bago ka umalis. Isang ano lang, pa-picture lang ako, isa lang. Bago ka umalis. Balik ka muna saglit. Ayan. Teka lang po ha. Picturean kita ha. Okay. Sa ano? Dito kita pipicturean sa... Ayan. Dito. Okay. 3, 2, 1. Talagang sa Ate Lily lang no? Tingnan ko nga. Ayan. Ayan po. Maraming salamat. Ayan po. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nararanasan niyo po ba o naranasan niyo na? Amen. Do you still? Ayan po. Patuloy pa po ba nating nararanasan ito? Ang kabutihan ng Panginoon, the works and wonders of God in our lives. Ayan, mas maganda, magaling. Thank you. Mas maganda yung camera talaga ni Sister Mary, oh. Pangit ang aking mga Anyway, God is good all the time. Kaya salamat po. Galing naman. Amen. Basahin po natin yung yung theme verse natin. Topic verse natin yan. Yung theme natin o yung topic, yung tema ng ating devotion ngayong buwan na ito na nasa Psalm 66 verse 16. Ay, hindi ko pala na-send. Hindi ko ba na-send? Ay, hindi. Inuna ko pala yung picture. Hindi ko pala siya na-send. Ayan. Ayan po. Psalm 66 verse 16. Come and hear, all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul. Halina kayo at makinig at aking ipapahayag kung anong kabutihan, kung ano ang ginawa niya sa aking kaluluwa. Yes, hallelujah. At ang bawat isa po sa atin, tayo po ay magpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen. Kung paano niya tayo iniligtas o tinulungan, sinagip, pinagaling, all our prayers. Ano po? Pinakinggan niya ang ating mga panalangin. Ayan. At hindi ka pa yata, Ate Lily, nakamute. Ate Lily, hindi ka po nakamute. Hindi. Okay. Ayan, maraming salamat po. Okay po. So, lahat po tayo magpahayag. Ano po, let's proclaim the good news of God or what He has done in our lives. Amen. At ang pinahayag po sa atin ngayon ni Ate Lily, ang kanyang verse na pinaalala sa kanya ng Panginoon ay ang Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen. Wala na po iba na agad-agad talaga. Ano po, na matatakbuhan natin. Present help daw po in times of trouble. Amen. Tayo po kapag tayo may problema, una nating hahanapin talaga place where we can feel safe at peace tayo.
o kaya naman tao na pwede nating makausap. Lahat po yan, all in one, kay God natin matatagpuan. At kung ano man po ang naranasan ni Ate Lily, the moment that she was down, ang Diyos ang nagpalakas sa kanya ng kalooban niya. The moment that she was oppressed, ang Diyos ang nagpatatag sa kanya. Para ano po? Para wag siyang maapi. Para wag na maipakita na siya ay broken into pieces. Sinabi niya, wag niyo kong hayaang umiyak sa harapan ng mga taong umaapi sa akin. And si God po talaga ang nagtanggol sa kanya. Hindi niya hinangad ang masama, hindi siya nanalangin. Subalit, totoo pong naranasan niya, God will fight for me. All I have to do is to be still. Manatili lamang ako sa Kanya. Exodus 14:14 po manatili lamang ako sa Kanya at talaga ang Diyos makikipaglaban sa atin. And indeed, siya po talaga ang naging hiding place ni Ate Lily. Doon siya nagtago. Kumubli siya sa likod ng Diyos. At ang Diyos talaga nag-ingat sa Kanya. Nakipaglaban sa Kanya, nagprotekta sa Kanya. And He is the one. He is the strength that we need to endure and move forward. Ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, naranasan man yun noon ni Ate Lily, subalit, kaya pa rin nating maranasan yun. God is omnipresent. Kahit tumutulong siya kay Ate Lily noon, at kailangan natin siya dito, kailangan din siya sa ibang lugar, He is omnipresent. Grabe po, nandyan siya sa lahat ng lugar. Katulad po ng laging hinahalimbawa ni Pastor Takahashi, ang aming pastor, sabi niya, always remember the light of the sun or the moon. Siya po ay nagliliwanag sa lahat. So kapag tumingin ka sa rice field, o kahit saan man yan na merong paddle, yung miso tamari, yung naipon tubig, kahit sa kalsada, sa rice field ko, kahit saan, nandun makikita mo ang anino ng buwan. Hindi po ba? So, ganun din po ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po nating kalilimutan, ang Diyos, yun po sa 46:1, Psalms 46:1, He is our refuge, a place of safety, kung saan ang takot hindi tayo kayang i-overcome. On the contrary, we can overrule it. Kaya natin pagharian ito. Kaya natin kontrolin. And He is our strength, as He said. Kapag tayo nga po mahina, tayo po ay malakas, sabi ni Apostol Pablo. Kapag tayo ay nanghihina, all out, talagang full rest, tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Wala na no resource at all, no strength at all we have to do is ipaubaya sa Panginoon. And that's the time, and that's the perfect moment na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kasi wala na tayong tutol, wala nang tanong, wala nang but, wala nang ifs and don'ts. Talagang ang Diyos na lang kumikilos. Nakakita ka na po ng sinasagip. Kapag ang tao gising na sinasagip mo, hirap ang nagsisave sa kanya. Kasi mabigat ang katawan, pumapalag, di ba gumaganon-ganon pa siya. Pero kapag ang tao walang malay, nawala ng malay na sinasagip mo, ang gaan. Susunod lang siya sa'yo. Di po ba kung hilahin mo siya sa pakaliwa, pakanan, wala siyang tutol. Kaya mas madaling isagipin. Iligtas. Amen po. Kaya kapag tayo po, pinapayuhan, dinidisiplina, kapag walang tutol, tayo'y sumusunod, napakabilis pong nasusolve ang bagay-bagay. Pero kapag tayo ay ang dami pa nating sinasabi, iniisip, nagiging hadlang pa tayo, nagiging sagabal pa sa katuparan ng kaganapan ng kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Our help in trouble. Hindi po siya malayo. Naalala niyo po, nang si Pedro ay lumulubog sa tubig, agad, nung pagsabi niya, tulungan mo ko, agad inilahad ng ni Jesucristo ang kanyang kamay. Ang paborito ni Chang Emily sa Isaiah,
The hands of the Lord is not too short. Grabe, He can easily stretch out His hand para po abutin tayo. All we have to do is to grab and hold it firmly. Pero wag po tayo mag-alala. Kahit na hindi firm ang hawak natin, the moment we hold on to it, siya na po ang hahawak sa atin. Hindi na niya tayo bibitawan. Even though we lose our strength, hindi na natin kayang humawak pa. Meron ditong commercial, Lipobitan. Ang ganda ng commercial nila. Sila, mga cliffhangers. And naputol yung kanyang tali, pero nakahawak siyang ganon. At yung kaibigan niya, talagang grabe. Hindi lang siya, talagang hinawakan din siya. Ganon. So, hindi talaga tayo bibitawan ng Panginoon. He is our help in times of trouble. All we have to do is to really call for Him. Jeremiah 33:3, Just call on Him and He will answer us. Hold on to Him. At siya po talaga ang ating present help in times of trouble. Hindi po siya malayo at laging handang tumugon. Amen po. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako nga ba pag nagkakaproblema, sino nga ba talaga ang una kong tinatakbuhan? Saan nga po ba ako tumutuloy o saan po ba ako tumatakbo? Napakaganda po, may narinig na ako sa testimony. Hindi naman talaga siya panatang Katoliko, pero lagi daw siyang pumupunta sa simbahan kapag walang misa. Kasi doon talaga siya umiiyak sa Panginoon. Kasi walang pakialaman doon, di ba? Doon siya, lalo na't walang tao. Doon siya nakakapag-concentrate kay God. Doon siya umiiyak. Doon siya lumalapit sa Panginoon. Pumupunta siya ng simbahan at doon siya nananalangin. Doon niya iniiyak ang lahat. Amen po. Kaya mga kapatid, tanungin natin ating sarili. Tama ba yung pinupuntahan kong lugar? Tama ba yung yung taong nilalapitan ko when I'm in trouble, when time that I'm in need? Nais po ba nating maranasan na ma-save or magkaroon ng refuge kay God? Dito po sa sa toilet ko, meron akong nakalagay yan dyan. God is my refuge, my rock and my salvation. Ay habang nagmumuni-muni ka, makakita mo yun, mapapaalala sa akin palagi na siya ang aking foundation, my rock and my foundation. Amen po. And how can we remind ourselves in God's presence sa ating mga buhay? Hindi kaya ang mga problema sa ating buhay? To some, the blessings. To some, trials. Amen po. Pero anuman ito, huwag po tayo mag-alala sapagkat ang Panginoong Diyos ang lagi nating kasama. Just believe it and it will come to pass. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, tunay nga pong kami nagpapasalamat, full of gratitude, O Lord, sapagkat kami po, Panginoon, ay iyong minamahal. You're always there. Isa kang Ama na laging nandyan, na isang sigaw lang namin, Papa! Andyan ka kaagad para tumulong sa amin. Andyan ang iyong kamay para kami aluin. Andyan ang iyong katatagan upang kami proteksyonan. Katapangan upang kami ipagtanggol. Katulad ng aming mga biological father. God, maraming salamat, O God. Dahil maitataas namin, maiproproclaim namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Ipapaalala mo sa amin kung saan mo kami iniligtas, kung gaano kami kalalim na balon na nahulog, subalit nagawa mo kaming iahon. Sa putik na kinasadlakan namin, kayo ang naglinis sa amin. Kayo ang nagtayo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pagkilos mo, sa pagtawag mo sa amin. Kung hindi namin
narinig ang iyong pagtawag at hindi mo kami binigyan ng pananampalataya, ng chance, O God, na makapagbago. Wala kami ngayon sa kinalalagyan namin. Wala kami ngayon sa piling ng pamilya namin. Maaring napariwara na kami noon pa man. Subalit sa iyong pag-iingat, sa iyong present help, O God, anumang klaseng trouble ang aming nasadlakan, anumang decision making na dapat naming gawin na kayo ang gumabay sa amin. God, maraming salamat. You always lead us to the green pasture, O God, of our lives, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lily na ginamit mo, Panginoon, sa umagang ito. Using her testimony, O Lord, to be reminded, for us to be reminded, O God, how good and how apt are you sa oras na kailangan ka namin. You are our present help, O God. Lagi kang nandyan. Laging handang tumulong at isave kami, Panginoon. At handang sumagot sa aming mga panalangin. Maraming salamat, O Diyos. Akala namin hindi mo na kami sinasagot. But thank you so much for today that we are being reminded. Sabi niya noon, hindi niya makakalimutan ang karanasan na yon. But when times goes on, nakalimutan na niya. And thank you so much sa pagpapaalala sa kanya, Panginoon lamang. Sa inyo lamang kami tunay na ligtas. God, I pray, O God, na mula sa araw na ito hanggang matapos ang buwan na ito, your name will be exalted. Your name will be praised. Araw-araw, Panginoon, itataas namin. We will never fail to raise your name on high, to lift your name on high, O God. 10 ng aking mga kapatiran na kasama namin at may mga araw na hindi namin nakakasama, Panginoon. Pero iisang aming layunin, magbalik ng pasasalamat sa inyo sapagkat nakafocus na kami, Panginoon, sa mga hirap na dinaranas namin, mga problema namin, mga decision making namin na dapat na pag-isipan, O God, pag-usapan, O Lord, na nakakalimutan na namin na ikaw pala ang nag-iisang solusyon, magbibigay sa amin ng guidance, ng wisdom, protection, and all, O God, lahat na, Panginoon, nasa inyo. Your name speaks for yourself, O God. Yahweh Rapha, ikaw ang aming tagapagpagaling. You have a lot of names, O God, that signifies what we need in our lives, O God. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita ng pahayag ng aming kapatid na si Ate Lily, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang pangalan mo ang maitaas at tunay nga po na maranasan namin ito at maalala namin ang iyong mga ginawa sa aming buhay na makapagpapatatag ng aming pananampalataya ngayon. God, I pray, O God, sa buhay ni Chang Emily, Panginoon, O Lord, ano man ang kanyang nararanasan ngayon, your hands are not too short to reach her out, O God, at ang kanyang mga pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, sa aming kapatid na si Annabel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pakikinig sa kanyang mga desires, O God. The groaning of her hearts, O God. Her heart desire, O God. Even though hindi niya ito sabihin, alam mo ang kaibuturan ng aming mga puso, ang aming mga prayer request, O God. Ang mga desire, O God. Ang mga dreams na nakabaon na, Panginoon, sa baol, O God, na ay nakala namin hindi na, huli na ang lahat, hindi na pwede, matanda na kami sa sitwasyon ko ngayon, it's impossible, but you are the one who knows it. Unearth it, O God, dig it out, O Lord. Ilabas mo ito, Panginoon, upang ito ay magkatotoo. It will come to pass, O Lord, because of our faith. A mustard seed like faith, O God, napakaliit man ito, subalit inilalagak po namin ito sa iyo, Ama. At naniniwala po kami, Panginoon, mula sa umagang ito, tunay nga po, Panginoon, prayers will be heard, will be answered, O God, even it is a groaning or the desires or unspoken prayer, desires of our heart, O God. You are the one, O God, who hears them, who knows them, O God, and it will come to pass, and your name will be exalted, O God, because we will testify it, O God, daily. Ang bawat isa, Panginoon, ito ay aming ipapahayag. Ganon din po kay Sis Beth, O God.
Kayo po, Panginoon, ang patuloy na duminig ng kanyang mga panalangin, the needs that she has in her heart, O God, in her mind, O God, sa sitwasyon niya ngayon, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magpapakita sa kanya ng iyong kabutihan, kapangyarihan, miracles, O God. Kisekio okimasu ni. Hallelujah, hallelujah. Watashi tachi no kokoro no negai o kanairu yo ni. Kami-sama o Ten no Oto-sama ni tsutaimasu. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ang nais naming ipaabot sa inyo, Panginoon, at ang desire namin, Panginoon, na tunay, Panginoon, na ito ay isa-isang maisa sa katuparan. Makikita namin sapagkat ang mga pangako mong ito ay mga panlupa. Hindi namin ito kailangan sa langit. Because in heaven, everything is there. We don't need that, O Lord. Kailangan namin ito dito sa lupa. That's why give us a zeal of heart, O God. The zeal that we need. The zest that we need, O God. Upang patuloy kami na nananalangin. Sabi mo nga, all things are possible with you. Walang imposible sa'yo. Fukano no koto wa nai. Naniniwala kami, Panginoon. Kaya mo ang lahat in your perfect time. Sunotoki ga kimas. Hallelujah. Ganon din po sa aking kapatid, ni si Sis Maria, Panginoon, Fukuda, Sis Maria. Panginoon, maraming salamat, O God, sa aming kapatid na ito, Panginoon, O Lord. Tunay nga po ng kabutihan mo, Panginoon, O God, ang kanyang nararanasan, ang pagtugon mo, Panginoon, sa kanyang mga pangangailangan. Nakita namin ang mga milagrong ginagawa mo ngayon, how you answered every prayer that she has, every desire, O God. Isa-isa mo na itong pinapatupad. This is a time, O God, for us to reap. Tempo di kolyeta, O God. Panahon ng tag-ani, Panginoon. Maraming salamat. Ilagay niyo po ito, Panginoon. Maging conviction niya ito, Panginoon, sa kanyang puso. Panginoon, no worries because it's time. It's reaping time, O God. Araw na, panahon na ng pag-aani ngayon, O Lord. Maraming salamat. Give that kind of faith, O God, sa kanyang puso, Panginoon, at panghawakan niya ito. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, kay Brother Paz, O Lord. Hallelujah. Ginto na mga palay, Panginoon, at panahon na para anihin, O Lord. At ito po ay pinapakita mo na sa kanya. God, kasabay, Panginoon, ng pag-ani ang mga pangangailangan, O Lord. Kailangan ng mga tagapag-ani, kailangan, Panginoon, sa kanilang church, O God, na itinatayo, Panginoon, ng mga upuan, ng lugar na mas malawak, O God. God, you know the needs at nakikita mo ito, Panginoon, the desires of every soul, O God. Kayo po, Panginoon, ang magtutugon, ang sasagot ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Hitsuyo na muno, higuro mimamote kudasai. Yes, O Lord, everyday needs namin, O God, kayo po ang mag-provide. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Kayo po ang mag-feed sa amin, O God. Hindi lamang, Panginoon, sa spiritual, sa physical na pangangailangan namin mga katawan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming inner men, O God. Ikaw ang magpatatag nito. Our soul, O God, convert it daily, O God. And the spirit that in us, O God, ito po ay iyong patatagin upang itong maghari sa aming katawan. Hallelujah. Katawang lupa, Panginoon. Thank you so much, O God, sa buhay, Panginoon, O God, ni Sis Cathy, O Lord. Thank you so much, O God. Alam mo po ang mga pinagdadaanan niya ngayon, ang paghihirap ng kanyang kalooban na araw-araw niyang nakikita, nararamdaman, Panginoon, subalit papalitan mo ito ng kaligayahan. Pinapalitan mo ito ng hope. Your glory will be seen in her life, O God, and the lives of her children, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa providence, protection, divine protection, O God. Kahit malayo si Hana, Panginoon, mapayapa ang kanyang puso dito sa Japan, sapagkat alam niya, Panginoon, na inilagak na niya, Panginoon, sa kamay mo
ang kanyang anak, kalusugan ni Hana at ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi lamang po siya, lahat kaming mga magulang, yon ang aming desire, O God. Our husband, our children, to be protected, the people that we love, the people that you've entrusted us, O God, in this path, in this journey, O God, where you put us up, O God. Maraming salamat, O God. You are our deliverer, our blesser, O God. Kaya wala na po kaming ibang pupuntahan at ibang lalapitan sa iyo lamang, Panginoon. At maraming salamat sa mga gagamitin mong instrumento, Panginoon. Ang daluyan ng mga biyaya na inilalagay mo sa aming mga buhay. Tao man yan, bagay man yan, sitwasyon man yan, problema man yan, it will be a blessing in disguise because as you've said, all things work for good to those you call and love. And we are your people. We claim it, O God. We are your children, O God. Hindi lamang kami create mo, inari mo na kaming iyong mga anak. And we have the right, O God, for that. Tulungan nyo kami kung paano namin ito isabuhay, O God. Huwag nyo kaming hayaan maging katulad ng kapatid ng prodigal son. He has all the wealth and chance, but hindi niya alam gamitin. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tunay na maggamit namin ito, ma-apply namin ito. We have the password sa bangko mo, Panginoon. And it's Jesus. Jesus, O Lord. It's Jesus, O Lord. Nawa magamit namin to sa aming mga buhay at mag-reflect ito sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Hallelujah. You will never bless us for any reason at all. But you will bless us to bless others also, God. Maraming salamat, O God, sa buhay ni Sis Karen, O God. Sa patuloy mong pag-iingat, O God, sa kalusugan ng kanyang asawa, O God, ng kanyang mga anak, at maging ang kanyang faith, O Lord, that she always asks, O God, that her faith will always strong, fiery, O God, lumalagablab, at hindi, Panginoon, aandap-andap, at hindi ito katulad ng hipon, tossed to and fro by the waves of the sea. Thank you so much, O God, sa katatagan na ito na ibinibigay mo sa kanya, Panginoon. Wala man siyang church na pinupuntahan ngayon, O God, every Sunday, O God. But you are the one who will take care of her, O God, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-iisip, habang siya ay mag-isa na nag-aaral, ang banal na Espiritu ang laging gumagabay sa kanya. Maraming salamat, Panginoon. Ganon din po kay Sweet Mary, Panginoon, O God, kay Sweetie, maraming salamat, Panginoon, O God, sa pagtugon mo, Panginoon, sa kanyang mga pangangailangan, her daily needs, O God, ang kanyang ministry, Panginoon, O Lord, hindi lamang, Panginoon, sa giving, O God, kung hindi, Panginoon, sa pag-share ng salita, sa pag-host, sa pag-support, O God, all the ministry, O God, kung saan mo siya gagamitin, Panginoon. Ang katapangan niya, katatagan niya noon, O God, ginagamit na niya ngayon, O God. The boldness, O God, when she preached, when she shared the word of God. Hallelujah. Maraming salamat din po, Panginoon, O God, sa aming kapatid na si Eden, O God, nakasama naming nanonood sa online, O God. You know her status, O God, ang kanyang pangangatawan sa kalusugan, Panginoon, sa pinansyal, O God, sa kanyang relasyon sa asawa, sa kanyang anak, Panginoon. You know her needs, O God. You know what she needs, not just what she wants, O Lord. Kayo po ang umabot sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ang kanyang intimate relationship sa inyo, Panginoon. Patatagin niyo po ito, Panginoon. Kung paano mo pinatatag si Ate Lily, O God, nung bago pa lang siya dito sa Japan, bago lang siya nagtatrabaho sa pabrika, bagong karanasan, Panginoon. Subalit ikaw ang naging kanyang help, O God, those times, O Lord. Kayo, Panginoon, O God, ang naging kalakasan niya, ang tagapagtanggol niya, Panginoon, at nagpatatag sa kanyang pananampalataya. Ganun din ang gagawin mo, Panginoon, kay Sis Eden, O God. Maraming salamat. Saan sulok man siya ng mundo mapunta, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, ang buhay ni Sis Eden, O God, to proclaim your word, O God,
through her testimony. Napakarami na po na nais-testimony niya sa amin while kasama namin siya noon, O God, sa Doulos for Christ, sa iba't ibang platform, O God. Maraming salamat, O God. Yun lang pagpatigil mo ng kanyang dugo, Panginoon, pagdurugo, Panginoon. It's a blessing, O God. At ngayon naman, Panginoon, ano pa man ang kanyang nararanasan physically, you will restore it in Jesus' name, O God. Katulad ng paggawa mo, pagkilos mo sa buhay ni Sis Janice, O God. Nakasama namin ngayon online, O Lord. Kayo po, Panginoon, na magpatatag sa Kanya. We believed, O God, a lot of people, O God, were strengthened through her testimonies. Napakinggan namin at kami tumatag, Panginoon, sa Kanyang testimonies, O God. At alam ko po, Panginoon, we will count more and more and more, O God, sa testimony, Panginoon, na Kanyang ipapahayag, O God. Hallelujah. Give her, O God, a day, O God, that she can proclaim your name, O God, upang maraming taong ma-encourage pa, Panginoon, sa katapangan niya, Panginoon, katatagan na nagmumula sa inyo. At ang kahinaan niya, Panginoon, in some areas of her life, O God, na nagdedepend siya sa inyo at kaya naman nakikita niya, Panginoon, at nararanasan ang pagkilos mo. Ganun din po, Panginoon, kay Ma'am Shrubi, wala man siya dito ngayon, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon, na si Sohei, O God, kayo po, Panginoon, Shiro ba yung pangalan niya? Kayo, Panginoon, ang umabot sa kanya, Panginoon. He had an accident, O God, yesterday, pero kayo po, Panginoon, O God, ang iyong kamay, Panginoon, ang nag-aalaga sa kanya ngayon. At ang iyong, Panginoon, kamay din, the same soft hands, loving hands, O God, ang nag-iingat sa kanyang anak. And your strong, mighty hand also is the one who's giving the wisdom and the guidance, O God, sa mga doktor na at nurses, O God, all the staff nurse, O God, na ginagamit mo upang mangalaga sa kanila. And the same hands, O God, that you will take care, O God, ang puso. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng takot, pangamba, Panginoon, maging sa pinansyal, O God. The same hand, pero different blessings, O God, na kailangan ni Sis Ruby ngayon, Panginoon. Kayo magpupuno sa Kanya, 10 ng Kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan, kasagutan, kapayapaan, providence, O God, sa buhay ni Ma'am Ruby. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, O Lord, sa buhay ng kanyang anak, O God. Ganon din po, Panginoon, O Lord, kay Sis Rhea, O Lord. Patuloy mong pinapatatag, sinusuportahan, Panginoon, ang kanyang kalusugan, O God. Maging time schedule niya, Panginoon, kapag tulog na ang lahat, doon lang siya nakakapag-aral. And it's late, but still, nagagawa mo siyang gumising ng maaga. Restore her health, O God. Strengthen her health. Every day, O God, you are our daily bread, O God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, ngunit sa iyong salita, Panginoon. And you are the one who's strengthening every one of us. We joke, O God, on ourselves, O God, that we are puyaters, O God. We are babaders, O God. Without worry, we can do that because you are the one who restore, O God. Sabi mo nga, lahat ng nawawala, we lost, O God, for your sake. You will restore it. Kaya naman, walang anumang takot. Kaya namin ito, Panginoon, mawala. We will lose it, but you will find it, and you will replace it, O God, much better than we had before. Kaya naman, O God, ang aming mga pangangatawan, Panginoon, ng aming mga kinakatakutan, nilalagay ng kaaway sa amin, mga puso't isipan, we rebuke and we cast them away in Jesus' name. We chose to believe your word, O God. Kung gaano nagbabad si Moses sa iyo, ilang araw, ilang gabi, hindi siya walang nangyari sa kanya. Instead, nang bumaba siya sa Mount Sinai, nakita ng lahat na nagliliwanag ang kanyang muka because part of your glory was imparted to him. Nawa, Panginoon, hindi ang mga cream na nilalagay namin sa aming mga muka, katulad ng preaching na shinare sa amin ni Sweet Mary, hindi ito ang magpapaganda sa amin, but the reflection of our heart, the joy that comes from you, O Lord, will reflect in our faces, O God. Ito ang magpapabata at magpapaganda sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, O
O Lord, sa buhay, Panginoon, ni Ate Ging, Panginoon, na tunay nga po na pagliliwanagin mo sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, sa kanyang ministeryo, Panginoon. Ano man ang ministry niya, Panginoon, you will let her shine, O God. Kayo po ang magbibigay sa kanya ng katatagan, kalakasan, kasagutan sa desire ng kanyang mga puso, Panginoon, O Lord. You will shine on her, O God, sa kanyang, through her humble heart, O God, humble gesture, O God, makikita namin, Panginoon. And this month will be her monthsary, O God. Maraming salamat, Panginoon, for another year, O God, na ibibigay mo sa kanyang buhay, Panginoon. Ganun din kay Achilles at sa mga kapatiran pa namin, O God, na gugunita ng kanilang kaarawan, Panginoon, sa buwan na ito, Panginoon. I pray for them, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon, O God, na iningatan mo sila, ginaid mo sila, Panginoon. The same hope, greater, O God, hope, greater blessing, O God, ang matatanggap nila ngayong taon, because every year, tumataas ang level ng bawat isa, Panginoon. Gradually man ito, Panginoon, subalit we still believe, O God, sa pagkilos mo, sa pagtugon mo, Panginoon, sa aming mga kapanalanginan. Hindi lamang po spoken, even the unspoken prayer, O God, the desires of our heart, O God. Sabi mo, Panginoon, ito ay nakasulat sa Psalm 37:4, the delights of our heart, you will give it to us, O God. Ganunin po, Panginoon, the groanings, O God. Inungol lang namin ito, Panginoon. Iniyak lang namin without words, O God. Ito rin po ay iyong sasagutin. The needs, O God. You know everything. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O God. Maging sa akin din po, Panginoon. I pray, O God, na patuloy mo po akong gamitin, Panginoon, sa aking kahinaan, sa aking mga pagkukulang, Panginoon. Alam ko po na ikaw ang makikita nila. Ikaw, Panginoon, ang kikilos sa aking mga pagkakamali. Ikaw, Panginoon, ang nagpatawad at kayo magbibigay din sa aking mga kapatiran ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Maunawaan nila, Panginoon. Maraming salamat, O God. And they will be there as you are there for me, O God. My present help in times of trouble, O God. Sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon, hindi lamang ako, lahat ng aking mga kapatiran, Panginoon. Si Mimi G, Panginoon, nauna man siya o wala man na siya dito, Panginoon. Kayo po ang umabot, Panginoon, at duminig sa kanyang mga panalangin, O God, lalo na sa kanyang anak, Panginoon, na pulis, Panginoon, na laging nahaharap, O God, sa sitwasyon, Panginoon, always in a life and death situation, Panginoon. Hindi namin alam kung anong pwede mangyari sa isang pulis, Panginoon. Pwede siya sa oras na nag-respond siya, Panginoon. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, but we believe in you, O Lord. Situations may come, problems may come sa aming mga buhay, but you are always there. O God, protecting us, guiding us, strengthening us, making us happy, O God. The joy that comes from you, Lord. Yun ang magpapatatag sa amin at magkoconnect sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, kay Sis Marie, Panginoon, kay Ate Ana, na wala na dito, Panginoon, na pumasok na. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa buhay ni Ate Ana, sa pagtugon sa kanyang mga panalangin, hindi lang parang pansarili, pang pamilya, Panginoon. Maraming salamat, lalong-lalo na ang kanilang spiritual health, O Lord. Hindi lamang siya, lahat kami, Panginoon, our desire, O God, ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa naliligtas at kumikilala sa inyo, abutin niyo po, Panginoon, sila. Use a blessed situation for them to realize that there is God in spite of their stubbornness, O God, negligence, O God, na tapat ang Panginoon. And through those blessings, O God, they will turn back to you, O Lord. Hallelujah. Maging sa aming mga anak, Panginoon, na may mga sakit, may depression, Panginoon, mental, spiritual, emotional, physical, ano man ito, Panginoon, ang mga problema ng aming mga anak, you are the one who will heal them. Touch their heart, restore their spiritual health, O God. Kayo po nakakaalam, Panginoon, sa aming mga asawa, mga anak, mga mahal sa buhay, Panginoon. The people you've entrusted to us, the people that you allowed us
to walk in our path, O God. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa pag-guide, O God, sa aming mga prayer ngayong umaga. At ngayon ang umpisa, Panginoon, looking forward for more within this month, O God. Kayo po ang magagamit sa bawat araw kung sino ang dapat magsasalita at kung ano ang dapat naming marinig. Hallelujah. Maraming salamat po. Itinatas ko po ang aking panalangin, O Lord, sa mga kapatiran na wala dito, si Sis Eden Castillo, Panginoon, si Liz Castillo, Panginoon, and all our brothers and sisters na wala dito, Panginoon. Kayo po ang umabot sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much for being with me sa napakahabang prayer. Hallelujah. Thank you so much for being our refuge and strength and always being there even though we are being shaky, cranky. Lahat na po, Maraming salamat po at sa paglagay mo sa aming mga puso na kayong una aming tatakbuhan ang iyong lugar at ang iyong pangalan ng aming tatawagin. Maraming salamat po. We trust you deeply. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Andito pa pala si Ate Ana. Wala po ba ako nakalimutan? Anyway, I already prayed. Kung si Ate Lily, una ko naman na panalangin, no? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Si Ma'am Joy, wala pala siya dito ngayon. Naway abutin ka ng Panginoon nasaan ka man ngayon. Amen. At sa mga kapatiran namin na wala pang Gmeet, download na po kayo kasi po sa Messenger, hindi na po namin kayo maparing at hindi rin kayo makapasok kapag hindi na paring. Kaya please bear with us. Kaya nag-ship po kami ng Gmeet kasi medyo nag-iba ng system ang Messenger. And let's pray. We thank you so much for the social media na ginagamit po, Panginoon. Ninyo, Panginoon, pinapagamit sa amin upang maabot din namin ang iba tao, nasaan man silang lugar. Katulad ngayon, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Pilipinas, nasa Zambales, Pilipinas pa rin yun. Sa Pampanga. Amen. Maraming salamat po. To God be all the glory. Maraming salamat, Ate Lily, sa iyong napakagandang testimony that reminds us, oo nga pala, si God nga pala ang dapat namin unang tawagin at sa Kanya kami dapat tumago. Amen? Hindi sa kapitbahay. Amen? Maraming salamat po. Sino po ang nakaalala sa testimony ito ni Ate Lily? Nakaka-relate. Amen? Maraming salamat po. To God be all the glory. Purihin ka, O Diyos. Sa ating po mga kapatiran na papasok na sa work, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Hallelujah. Amen po. Sino po ang may insight, reflection, or may naalala, na-inspired? Sabi ka po, Ate Janet. Ewan ko po sa akin. Ewan po. Sabi. Kate. Mula pa po kanina, mula sa prayer? O ngayon lang? Ayan po. Sige po, pasensya na po. Nagbukas lang ako ng aking mini electric pa, nag-choppy na ako. Anyway, sige po mga kapatid. If you ayun. Naputol na po tayo sa live, mga kapatid. Pinutol na ng aking ayan na-restore. Napakaganda naman ng Gmeet. Ang bilis ma-restore. Ang bilis mag-reconnect. Samantalang sa Messenger, kailangan ko pang mag-redial, ay mag-rejoin. Dito automatic. Salamat po, Panginoon, sa sa Gmeet. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po mga kapatid, mag-mute na po ako. Take it away. Ngayon lang, te. Pagkatapos po ng prayer mo. Delayed si Jen.
Ayun. Pasensya na po, meron delayed reaction sa aking sa aking laptop. Kaya nag-mute muna po ako. Ngayon lang nag-reply. Nakamute ka, Ate Janet, nakamute ka po. Nakamute. Ikaw po, ate, nakamute. Ikaw po. Sige po. Share na po kayo Sige po, mag-share na lang po ng ako. insight. Para salamat po, Ate Lily. Ate Lily, salamat po sa pag-share niyo po, no? Ang niyo po, no? Yung share niyo po, no? Kabataan po niyo. Lahat naman po ata tayo, no? Nakaranas po nung bring back the memories po ba ito, no? Nung lahat po tayo siguro nakaranas, yung gano'n, munti ka nang malunod, di ba po? Dahil sa ating adventure, di ba, nung bata po tayo is masyado po tayong mga di ba po, mga adventurous, no? Sa akin rin po, naalala ko, sige, mag-relate, no? Related sa testimony natin, really. Naalala ko rin po dati, college po ako, no? Siyempre, dyan, sa edad po nating, sa edad po nating, mga teenager, di ba po? Andyan yung, natin, yung masyado tayong adventurous, no? Ako po, nung college po ako, pumunta po ako sa bahay ng kaklase ko, no? Opo, may ilog po doon sa kanila. Eh, di po ako, sabi ko, malapit po kami sa dagat, sa probinsya po kasi namin. Malapit kami sa dagat, so natuto po akong lumangoy. Iba po pala yung ilog. Di ba ang ilog po, yung current po niya is mabilis po yan. Hindi siya, iba po yung compare sa dagat. Siyempre, yung malumanay, wala. Pag may alon lang, medyo pero sa ilog, pag malakas yung current niya, iba, pag wala kang, yung agos po niya, ka po talagang lumaya ko. Ang lakas ng loob ko. Kasi nga po, andyan yung, gusto mo mag-adventure, mga kabataan days, pupunta ka sa mga sa bahay ng mga kaklase mo. Ayun po naalala ko, ang tapang ko, sabi lumangoy ako. Hala, buti na lang. Sabi ko, iba pala tong na to, pag malakas na iba, compare mo sa dagat. Buti na lang po, no, alam ko, no, naalala ko yung testimony ni Ate Lily. Simula pa pala noon, andyan ang pag-iingat ng Panginoon. Yun po, no, siya ang nag-save po sa akin noon. Siguro, andyan din yung leksyon sa po natin, no, may natutunan po tayo sa mga ganung testimony natin at pinapaalala sa atin ng Panginoon dati pa, no, iningatan na kita kasi at eto lang yun ngayon, ite-testimony mo yan someday pag napalapit magkaroon ka ng personal na relasyon sa akin, ay testimony mo yan na dati pa niya tayong sinasamahan simula nung supling pa tayo. Andyan siya na sumasama sa atin, no? Hindi niya tayo agad, naniniwala po ako kung talagang time mo na kukunin ka na ng Panginoon. Pero kung time na hindi pa yung time na yun, hindi mo pa time talaga yon kasi magiging testimony po natin yan. Kagaya po kay Ate Lily, no? Na testimony yan, dyan yung pag-ingat, andun rin yung kanya nag-asawa po siya na hindi sa Panginoon, no? Testimony rin po niya yun. So, salamat at sa pag-ingat po sa atin ng Panginoon, simula pa nung kabataan pa natin, na kung alalahanin po natin, no, teenager ako ganito, no? Lahat po tayo, alam ko po, may mga memories po kayo na muntikan pa kayong malunod, no? Na andyan ang Panginoon, na ingatan po tayo. So, salamat at marami pa rin po ako testimony. Alam ko may perfect timing ang lahat kung kailan natin sasabihin o hindi, no? Ang sabi nga po dito ni Ate Lily po, no, ang Diyos ang ating pupilian. Siya po yung nakakaalam ng lalim pa ng ating mga puso, ang nakakaalam kung ano pa, no? So, makikilala pa po natin ang isa't isa habang tumatagal, no? At habang nagpapalalim pa tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Hindi
lang ang Panginoon ang ating kikilalanin, kundi tayo rin po, isa't isa. Yung mga personalidad, yung character ng pagkatao, no? Ng mga naglilingkod sa Panginoon. Alam ko po, kasi di pa po, ang mga disciple ni Jesus Christ po, di ba, 12 po yan sila, pero hindi po sila, magkakaiba po yung character po nila. Same rin po tayo sa mga testimony po natin, no? At mabubuo, no? Hindi nga sabi natin dyan dati, hindi pwedeng pare-pares Janet, yung isang ministry. So, sa testimony po natin, malalaman po natin kung gaano pinalakas ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Praise God po, at salamat sa Panginoon sa bagong na ito, sa gawain, no? To share our testimony na alam ko po, mapapabring back po tayo sa mga ilang days, 30 years ago na nakalipas. Siguro ma-activate yung nyo po, yung memories po ninyo. Salamat po, Ate Lily, Ate Janet. Alam ko si Kuya Pas na po ang susunod. God bless po sa lahat. Amen. Amen po. Alam nyo, lahat po tayo, dadaan tayo sa ano. Kung mababasa niyo po no, mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you po, Sister Lily, no. Very timely po, kung babasahin niyo po ang ating daily devotion, no. Ang ating daily devotion, kung babasahin po natin ngayon, sa mga nakatanggap po ng daily devotion, kung babasahin po natin ito, very timely po ito sa testimony ng ating kapatid na Sister Lily, no. Kasi lahat tayo, dadaan tayo sa mga seasons ng mga pagdurusa natin, no. Yung mga mabibigat na mga araw na kapag hinahawakan tayo ng ating sadness, no? Kapag ang sorrow or ang kalungkutan ay bumabalot sa atin at para bang ang kadiliman ay nananatili at hindi umaalis, para bang ganitong season na ang dilim ng panahon, ang tagal lumabas ng araw, no? Sa mga oras na yon, sa mga moments na yon, sa mga panahon na yon, ano ang nagpapalakas sa atin? Ano ang nagbibigay sa atin ng kalakasan? Dito po sa Psalms 119, chapter 119, verse 92, no? Kung babasahin niyo po ang Psalms 119:92, ito po sabi, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. Ang ganda, no? Sabi niya sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog para mas maganda. Kung ang iyong kautusay ibukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Kaya naalala ko yung sinabi ni Sister Lily. Yakap-yakap niya ang Biblia. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa kanyang kagalakan. Kasi sabi ng salmista, even kahit ang ating kapatid na hari, si Haring David, naranasan niya ito. No? Kung ang iyong kautusay tibukal ng ating galak, sabi niya, kung ang iyong law, kung ang iyong salita ay hindi naging source ng ating kagalakan, patay na sana ako ngayon dahil sa pagdurusa. Pero salamat sa Diyos, andyan ang kanyang salita, andyan ang niyakap ni Sister Lily na Biblia, andon ang kanyang salita, nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kagalakan ng Diyos. No? Kasi lahat tayo dumaraan sa mga panahon na matinding pagsubok. Lahat tayo walang exempted. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, alam niya na minsan nakakaranas tayo ng pag-iisa, yung loneliness. Nakakaranas tayo ng sadness. Pero anong ang sabi niya? I will not make you an orphan. Hindi ko kayo gawing kulila. No? Sabi niya, panalangin ko sa Diyos na bibigyan kayo ng magiging kasama, magiging katuwang niyo sa buhay. Ano yun? Yung banal na espiritu. At kapag tayo, no, nagbabasa tayo ng Biblia, no? God is an ever-present, omniscient, omnipresent. Andyan siya palagi, no? Kaya nga, minsan lang, kahit na andyan na siya, minsan, feeling natin, napakalayo niya, no? Although we're both close together, we feel miles apart inside. Di ba? Kahit napakalapit na natin sa Diyos, pero bakit parang ang feeling natin napakalayo niya? Why? Because meron siya mga iniutos sa atin na pinapabitawan sa atin, hindi natin sinusunod, hindi natin binibitawan. No? Pinalampas niya tayo, naging testimony na natin ang mga bagay na iniraos tayo ng Diyos.
no? Pero minsan, bakit minsan merong panahon na parang bang napakalayo ni Lord, no? Parang bang ang layo ni Lord kasi meron kasi siyang naalala ko yung kanta ng Poison, no? Yung every rose has its thorn. Although we're both close together, we feel miles apart inside. Sa loob-loob, napakalayo mo. Although alam ko, nandyan ka lang, Lord. Although alam ko na nandyan ka lang, nakatingin sa akin. Pero bakit napakalayo mo? Sapagkat meron akong hinahawakan pa. Hindi ko pa mabitaw-bitawan. Kaya, feeling natin, napakalayo pa ni Lord. No? Pero alam niyo po, yung mga pagdurusan natin, yung kay Sister Lily, no, kanina, napakaganda. Relate na relate ako kasi there were times na talagang lungkot ka, iyak ka na ng iyak, kasi ino-oppress ka. Hindi mo alam, Lord, bakit? Hindi siya natatanong nung hindi ka pa nagbabasa, hindi mo ba alam? Tinatanong mo siya, Lord, bakit ba kung hindi na gumaganas ng ganito? No? Pero, ang nais pala ng Diyos ay meron kang matutunan, no? Meron kang matutunan sa mga iyong pinagdadaraanan. Kaya nga sabi nung di ba kung babasahin natin sa Biblia, yung mga kalungkutan natin, yung mga whisper natin, walang kahit isang luha ang dumaloy sa ating mga mata na hindi nakikita ng Diyos. Walang isang butil ng ating luha na dumaloy, umago sa ating mata na nakaligtaan ng Diyos. Walang binubulong ng ating bibig sa ating panalangin kahit napakahina na nakaligtaan ng Diyos. Lagi nga yan sinishare ng ating kapatid, ni Buddy, no? Every tear in your eyes, inaano yan ng Diyos. Ano niya sa isang maulit na bote, no? Napakalaga po. Tayo is, okay lang po yan. Idulog po natin yan sa Diyos. Napakaganda po, no? Napakaganda. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, no? Very timely, habang hindi ko alam kung bakit, no? Pero talagang nakita ko kay Sister Lily, yung sinabi niya kanina, doon ko nakita. Oo nga, very timely nga, ang Psalms 119 verse 92. Ulitin ko po lang po, no? Psalms 119 verse 92. Kung ang iyong kautusan ay di bukal ng ating galan, kung hindi siya naging source ng ating joy, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. So, ibig sabihin, kahit gano'n man kahirap ng ating dinadanas, no? Merong joy kapag tayo ay hahawakan natin ang kanyang salita. Dapat, ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng kagalakan. We should find joy in His words, no? Sapagkat gaano man katindi ang ating dadanasin, kapag ang buhay natin ay may kagalakan sa salita niya, maaari tayong isalba, no? Dahil, bakit tayo maaaring isalba sa salita ng Diyos? Dahil meron tayong pag-ibig sa salita ng Diyos. Minahal natin ang kanyang mga utos, minahal natin ang kanyang mga sinabi. Kapag minahal natin yun, sinusunod natin. Marami ng buong sa kanya, hindi ko maritigalo sa ating sarili. So yun po, marami po salamat at tumila na po ang ulan, magpapatuloy na po ako sa paglakad, uuwi na po ako. Thank you po, Sister Jeanette. Thank you po, Sister Lily. Thank you po, Sister Karen Joy, sa pagbahagi kanina. Marami po salamat. God bless po. Amen, amen. Ayan, salamat po sa karagdangan kay Sis Karen at kay Brother Paz. Alam niyo po, talagang katulad ng prayer natin, si God ang mag-a-assign kung sino magsasalita sa araw na ito, sapagkat sa araw na yan ang nais na ipahayag ng Panginoon at meron talaga yan ang kailangang mapakinggan ng mga tao. Kaya ngayon, very timely yung binahagi ni Sis Lily. Dahil siya yung unang-una, talaga, ang unat at dapat nating lapitan ay ang Diyos. At ang present help in time of needs natin, si God. Kaya, hindi po ako, naniniwala po ako na kung sino ang ine-assign ng Panginoon sa araw na yan, tunay nga po na ang mga makikinig sa araw na yan, dapat niyang marinig ang testimony na yan. Kaya,
lahat po nakaplano sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy po tayong magpahayag. Let's proclaim His goodness, His works and wonders sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi magbabago kailanman. Kaya po, Amen. Siguro pwede na akong mag-share. Ito, konti lang to So, first of all, napapasalamat ako kay Sister Lily. Sweet Lily, thank you so much sa iyong napakagandang hinatid na makapangyarihan salita ng Diyos na po sa araw na ito. Relate ako sa iyo sa karanasan mo, pero hindi naman about dun sa muntik na ako malunod kasi firstly, takot ako. hindi ako marunong lumangoy, no? I can't swim. So, pero sa ibang bagay ako muntik na mamatay. At maraming beses na, no? Siyempre, yung buhay ko sa Japan, no? So, may hindi na mga times, halos araw-araw akong lasing. And then, merong araw na yung alak, yosi, at saka yung coke, pinagsabay-sabay ko yan, tsaka sleeping pills, no? Cocaine, alak, yosi, sleeping pills. Pinagsabay-sabay ko yan isang gabi, nasa Roppongi kami noon, 3 kami magbabarkada. Kasi, laman Roppongi ako, kilala ako ng mga doon, clubbings doon. Hindi ko yan pinagmamalaki. Pero ito, ay ginamit ng Panginoon para makita yung kapangyarihan niya sa buhay ko. Alam nyo, iniinom ko lahat yun, sabay-sabay yun. Sabay-sabay yun. Tapos, hindi ko alam, nakatulog na ako, yan. Nagising ako, wala na yung barkada ko. Hindi nag-taxi na ako pa uwi. Malapit lang naman yung bahay ko sa Roppongi, 20 minutes lang from, from doon sa pinuntahan namin, hanggang, apato ko. Tapos, palaging ang dahilan is yung kalasingan, mga masasamang bisyo. Diniligtas ako ng Panginoon, iyak ako pag uwi ko ng bahay. Diba, nakwento ko sa inyo yung about sa salamin ko. Doon ako laging umiiyak Pero hindi ako nagbubukas ng Bible. Hindi ako nagbubukas ng Bible kahit na may Bible na ako nun. Pero umiiyak ako sa salamin, kinakausap ko ang Panginoon doon sa salamin. Ganon ako magdasal, ganon ako makipag-usap sa Panginoon. Umiiyak ako sa salamin, kinakausap ko siya, nakatingin ako sa sarili ko. Tapos, one time, lasing na naman ako, lasing na naman ako. Naka-2 bote ng ng tequila tsaka isang Dom Perry, no? Birthday ko nun May nagbigay ng Dom Perry ng birthday ko. Siyempre, kailangan inumin ko yun, malaki kita ko dun Pinipilit kong maging number 1 nung time ngayon kasi siyempre birthday ko nakakaya sa namin, pinagtatrabahuan namin. So, pag uwi ko ng bahay, siyempre, sabi ko parang gusto ko ng soup. Kasi tamad na nga ako mag-ramen nun, lasing na ako So, ang ginawa ko, naghiwa pa ako ng luya. Nakapaghiwa pa talaga ako ng luya. Kinuha ko yung clams sa freezer ko. And then, napakulo ako ng soup ko. Alam niyo po ba, nakatulog ako sa sobrang kalasingan ko. Alam niyo po ba, pagising ko, yung apartment ko, punong-puno ng usok yung wala ng tubig, yung kaserola ko. Pero sunog na sunog, yung luya sunog na, yung apato ko, usok, parang punong-puno ng usok, pero hindi tumunog yung alarm niya. Supposed to be, tutunog yun Hindi talaga tumutunog yung alarm niya, pero nagising ako. Sabi ko, oh my goodness, binuksan ko kagad yung mga windows. Tapos kinuha na ko pa ng picture yun. Uuwi pa naman ako ng Pilipinas ng bakasyon. Sabi ko, kung nagkataon pala, patay na ako nung gabing yun, Ang ginawa ko, alam yun, nagdasal na naman ako. Sa salamin, umupa ako sa salamin. Sabi ko, Lord, binuhay niyo pa rin ako. Ayan. Alam niyo po ngayon, nung naranasan ko yung mga ganyan, ilang beses ako niligtas ng Panginoon. Ilang beses akong tumatalikod sa Kanya, ilang beses din niya akong sinasagip. Yung pala, habang yung mga luha ko na yun, yung mga
pagsisisi ko na yon sa salamin, kahit na hindi ako nagbubukas ng Bible. Yung paghiling ko sa Kanya ng kahilingan ko na, Lord, alam niyo na mag-isa ako ngayon dito sa buhay. Sabi ko, nabibili ko nga yung mga gusto ko, nakakapag-travel pa ako sa ibang bansa, pero wala sa akin yung mga anak ko. Sabi ko, Lord, taon-taon kong kahilingan to. Ilang beses ko na ito nasasalaysay dito, nasi-share dito. Na ang palagi kong kahilingan, no, bigyan niyo ako ng anak kahit walang ama. Sabi ko, kasi kaya kong buhayin yan. Sabi ko pa, yabang ko pa nun, ha? Ganyan ako maghingi ng kahilingan sa Panginoon. Kaya kong buhayin yan, Lord. Basta bigyan niyo lang ako ng isang anak kahit walang ama. Sabi ko, basta meron lang akong kasamang anak ko dito uli. Ganun pa. Tapos alam niyo, binigay ng Panginoon. Siguro mga after 3 years, binigay ng Panginoon. Hindi lang anak, talaga nabuntis ako. Nakalala ko to si, yung asawa ko ngayon. Nabuntis talaga ako. Ngayon, syempre hindi pa kami kasal nun, hindi pa nga siya napopropose eh. Diba? Biglaan lang yung pagbubuntis ko eh. Ngayon, sabi ko sa kanya, wala akong balak talaga makapagkasal sa kanya kasi siya binata ako, hindi pa ako nun na divorce. Bekyo pa lang ako for 8 years, no? Ibig sabihin, separated pa lang ako sa dati kong asawa. Ayaw niya kasi pumirma ng divorce paper noon. Nakatatlong pasa na ako sa kanya. Pinulik niya, sinindihan niya ng yosi niya. So, sinabihan ko tong si asawa ko ngayon. Sabi ko, wag ka nang, sabi ko, buntis ako. Pero, sa akin tong anak ko. Kung babalik ka ng Amerika, di bumalik ka. Kasi syempre, US Navy siya, di ba? Military siya. Bumalik ka, pero sa akin ang anak ko, hindi mo siya pwedeng kunin. Dito kami. Tapos, sabi ko kay Lord, Lord, binigyan mo ako ng anak. Ang saya ko noon. Lord, binigyan mo ako ng anak. Okay lang to. Kahit walang ama, okay lang to. Wala akong pakalam sa tatay nito. At basta sa akin tong anak ko. Ganun pa yung dasal ko. Tinupad yung pangarap ko, Lord. Yung dream ko, hinihiling ko sa inyo. Mula ngayon, magpapakabuti na ako. Yun pa sabi ko, hindi na ako magtatrabaho sa gabi. Sa umaga na lang, mag-focus ako sa hiruma. Yan, sa umagang trabaho. Para sa anak ko. Tapos, alam niyo ba, iba pala ang plano ng Diyos. Siyempre, ngayon ko lang nalaman, naging Kristiyano na ako eh. Iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Hindi natin ma-comprehend yung iniisip ng Panginoon. Dahil tayo, may limitation tayo. Alam niyo yung kahilingan ko na yun, na sabi ko, kahit walang ama, basta anak lang. Hindi lang yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Bonus pa, ang daming bonus na mga hindi ko hiniling. So, naalala ko yung laging sinishare ni Buddy na yung mga pinagdadasal niya, hindi man na ibibigay. Pero yung mga hindi naman niya pinagdadasal, binibigay niya doon. So, nangyari sa akin yan. Praise God. Dahil yan, hindi pumayag itong si Jason. Ay, hindi pwede, ganyan. Pananagutan ko yan. Tsaka, sa tingin ko, mahal na kita. Ganun pa kasi syempre, hindi pa kami matagal magkarelasyon, ano. Ako, wala pa akong pag-ibig sa kanya noon, syempre. Siya rin, alam ko. Tapos sabi niya, iwanan mo na yung apartment mo kasi may deployment kami ngayon. Dito ka na tumira sa apartment ko sa US base, o sa Atsugi. Ibigay ko sa yung susi. Ngayon, sabi ko, Lord, sabi ko, plano mo ba to? Sabi ko, sige, susunod ako. Kapag nag-work yung relationship namin, babalik ako dito sa apartment ko. Sabi ko gano'n. So, ipapahiram ko muna yung apartment ko sa kaibigan ko. Kasi ayokong umalis doon kasi sa loob ng shooting kaya ako nakatira, 20 eh. No? Very convenient talaga eh. Tapos, lumipat ako ng Atsugi Base. Hindi lang yan. Inaayos pa ng Panginoon yung papers ko para ma-divorce ako sa dati kong asawa. Smooth talaga, as in wala akong kahirap-hirap. Yung dating ayaw pumirma dati kong asawa, pumirma. Buntis na ako nun Pero syempre gumamit ako ng lawyer ko. Inasikaso ko yung may lawyer, no? Iniwan ko muna to si Jason sa Atsugi. Sabi ko, Lord, alam ko na hindi nyo kagustuhan yung maghiwalay kami mag-asawa, pero alam ko, may plano kayo sa akin. So, kung ano lang po yung pinagagawa nyo, nasusundin ko kasi wala akong alam. Sabi ko, wala talaga akong alam. Follow the flow, sige lang. Kasi gano'n naman ako nun eh. Kung ano yung di susundin ko. Tapos, alam niyo pa, after ko na-divorce na kami, pinirmahan niya, di ba? Tapos, after ko ma-divorce, ayun na, nag-propose na itong isa. Kasi nga, manganganak na ako, nag-propose na siya. And then, nagpakasal kami after 1 year na.
So, alam niyo po, yung after namin makasal, itong asawa ko, tapos, yun na nga, nagmadali siyang pumunta rito kasi nga, sa surgery ng anak namin, no, dapat nandiyan pa rin kami sa Japan eh. Alam niyo, sabi ko, Lord, ito, naalala ko yung hinihiling ko sa inyo noon, nabigyan niyo ako ng anak. Naalala ko na naman yung anak lang. Pero hindi lang yung anak ang binigay niyo sa akin, yung isang buong pamilya yung binigay niyo sa akin. Kumbaga, binigyan niyo ako ng bagong buhay, bagong pamilya, anak, asawa, hindi man perfect ang aking buhay. Kasi wala namang perfectong pamilya dito. Sino may perfectong pamilya? Di ba wala? Wala. Kahit mayayaman, wala eh. Di ba? Bakit ko sinabing walang perfecto? Hindi perfecto ang buhay ko. Kasi wala sa akin yung dalawa kong anak na Japanese. So, sa pinigay ko yung kay Lord, sabi ko, Lord, wala man sa akin dalawa kong anak na Japanese. Pero alam mo yung kinabukasan namin. Magkikita kami kung ikaluloob ninyo. Ibibigay ko sa inyo lahat, ayokong umiyak. Kasi walang mangyayari kung upo ako sa corner, and then magdadrama-drama ako dyan. Walang mangyayari sa buhay ko. Binigay ko sa lahat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang ganda ng plano niyo sa akin. Ito pala yun. Hindi lang yung bagong buhay yung binigay niyo sa akin. Eh. Hindi yung sa status. I'm not talking about the status. I'm talking about myself. Yung nagbago sa akin. Yung tinanggal niya sa akin. Tinanggal niya sa akin ang alak simula nung naging kami nitong asawa ko. Tinanggal niya sa akin yung yosi simula nung naging kami nito. Siyempre, naiwas na rin ako sa masamang trabaho, sa masamang environment na nakasanayan ko, and also dun sa nasubukan kong pinagbabawan na gamot sa Rupong, sa Shibuya. Inilayo ako ng Panginoon, niligtas niya ako sa yung muntik na akong mamatay. Alam niyo yun, niligtas niya ako. Yung pala, ito pala yung plano niya sa akin, kasi yung mga nangyari sa akin na iniligtas niya ako sa kapahamakan, sa katigasan ng ulo ko, ilang beses niya ako niligtas, masishare ko pala to bilang living testimony sa mga kapatiran, and then, hindi lang dyan nagtatapos ang testimony natin dapat. Hindi lang dyan. Dapat, magpatuloy pa tayo kasi may mga bagong testimony tayo sa araw-araw. Laging tayong binabago ng Diyos. At hindi lang yan. Ang pinakamahalaga, nanggaling na tayo sa putik. Ba't pa tayo babalik? Diba? Ba't pa tayo babalik? Tignan natin yung mga nakaraan natin noon. Wag natin yan na maliitin, no? Huwag natin maliitin yan. Hindi ko rin sinasabi na anuhin natin yan, ipagmalaki, di ba? Tingnan natin ang ating mga nakaraan. Tapos makikita natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon na kaya niyang baguhin kahit nandoon ka pa sa putikan. Kung ano yung tingin sa'yo ng tao, di ba si Satan? Pag halimbawa, ikaw, killer ka. Anong tawag sa'yo ni Satan? Di ba killer? O, kapag ikaw hostess, anong tawag sa'yo ni Satan? Di ba hostess? Ano pa? Drunken, di ba? Lasinggero, lasinggera. O addict, di ba? Ang tawag sa atin ni Satan, addict. Tinatawag niya tayo kung ano yung uri ng pagkatao natin. Di ba ganun si Satan? Pero, sa natutunan ko, sa pananampalataya, ang Diyos hindi niya tayo tinatawag kahit na nakita niya at alam niya kung ano tayo noon, hindi niya tayo tinawag by names na ganyan, no? Ni masasama. Tinawag niya tayo sa pangalan natin dahil mahal niya tayo. Yun yung wala si Satan. Wala siyang pagmamahal. Kaya kung tawagin niya tayo by names, yung kung ano yung mga kung ano tayo noon. Pero ang Panginoon, alam niya kung ano tayo noon, kung gaano tayo karumi, never niya tayong tinawag sa ganun, what you call this, yung by names, yung pangalan na ganun. Tinawag niya tayo sa mismong pangalan na ibinigay niya sa atin na, okay, Mary Grace, Rhea, Jeanette, diba? Kasi ang Diyos ay mapagmahal. Ganyan na tayo kamahal. At tama yung meron tayong value sa mata ng ating Panginoon. So, hanggang ganito na lang. And, yung mga old testimonies natin, wag nating pagsawaan na i-share yan kung natataon sa lesson.
napakaganda niyang ulit-ulitin mapakinggan ng kapatiran. To remind them also, who knows, baka one day, di ba? Hindi ko to pinapanalangin na one day ay may dumaan sa naging karanasan ko. Pero at least, after they heard my story, they knows what to do. At saka yung mga consequences. So, yun lang po. And to God be all the glory. Salamat. Amen, amen, hallelujah. Grabe. Yung naman, amazing talaga si God, no? He never stops to amaze us sa lahat ng kala natin. May mga ganun pala siyang karanasan. Grabe ano po. Pero andun talaga ang pag-iingat ng Panginoon. He never fails us. Grabe. Tapat talaga sa atin ng Panginoon. Kaya tayo lang talagang hindi tapat. Kaya He deserve all the praise and glory, and lahat ng mga kapatiran natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, they too deserve to know that. Kaya magpahayag po tayo, do not hinder yourself na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay maging instrumento. At sabi nga po kanina, si Faith, meron talaga na dadaan at dadaan. Dahil hindi yan i-allow ni God na ma-overcome mo nang walang dahilan. Meron at meron po talaga na kailangang mapakinggan yan. So, whatever it is that you have in your heart, that you have to be thankful, ibalik lahat ng masasalamat sa Panginoon. This is the time. Hindi lamang po sa Panginoon. Pray po yan sa lahat. Ako, nag-aalala sa iba, ano ba yung testimony ko? Ano ba? Meron ba ako yung testimony? Siyempre, meron dito ba? Kaya lang, God, minsan, parang, grabe, ang sarap naman ng kanyang testimony na na-overcome niya, napagtagumpayan, naranasan niya. Pero bakit hindi yung pinaranas sa atin? Hindi natin kaya, mga kapatid. Kanila lang yon. Kaya iba naman ang ating aabutin. Ano po? Kaya huwag niyo pong itago yan. Ibahagi ninyo yan sapagkat yung paranasan ng iba, hindi natin naranasan. Dahil hindi natin kaya. But some people might be needing to hear that. Kaya may purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo pinagtatagumpay o pinaparanas sa atin ito. Inaalaw niya na maranasan natin ito. Kasi hindi naman si God, nagbibigay ng problema natin. Inaalaw lang niya. Yan ay sitaning sa mga nagbibigay natin ng pagkakataon sa buhay natin, nakakakinig siya laban sa atin. Kaya po, laging protection ng ating mga anak po. Maging tayo din sa sarili natin. Kaya salamat po, pagising pa lang sa umaga. Andito na tayo, sama-sama. Magpapalakasan tayo. At magpupuri sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen. To God be all the glory, mga kapatid. Kita-kita po tayo mamayang gabi at bukas na umaga muli. Ayan. Okay po. Maraming salamat po. Hindi ko na po ubusin yung mga testimony ng iba. Inubos na eh. Magkikita-kita po tayo dito araw-araw within this month for the testimony. Ayan, si Chang Emily. Sister, Pastora. Hindi po, may tatanong lang po ako, Sister Pastora. Ako na po ba bukas? Yes po. Yes po. Okay po. Bukas na po ako magtitest. Yung pong mga karanasan sa buhay. Bukas na po ako mag-share. Kaya i-reserve ako po. Amen, amen. Kaya praise God po. Ang buhay po ng bawat isa talagang walang maitatago pag sa Panginoon. Lahat po ay hayag at hindi natin kayang ibaha sa pero Panginoon po ay mailalabas mo kung ano man pong ating mga naranasan po. At bukas na po ako magbabahagi ng mahaba. Baka po maubos eh. Praise God po.
Sister Mary Grace, love you po. Salamat sa buhay mo po, no? Sa buhay po ng bawat isa. Salamat po. Praise God po. Love you, Chang. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, natutuwa ako kapag ang mga kapatiran ang bilis magsabi ng I love you, no? I love you, parang hindi ko natural. Kahit nga si Mimi Rose, di ba? Papuso po, alam niyo po, gusto ko maging ganyan din, pero hindi talaga yun ang karakter ko, pagkatao ko. But in my heart, nararamdaman ko po yun. Yun nga lang, hindi ko masabi, Pero, pasensyahan nyo na po ako. Kahit yung pagsabi ng thank you at pag-sorry, hindi ako ganun kabilis magsalita. Madaldal lang ako, pero pagdating sa mga bagay na yan, siguro, I'm not that showy sa emosyon, po. Pero, it will come to pass. Ang ating Diyos tapat sa bawat isa at alam niya kung saan niya tayo gagamitin in His perfect timing, po. Kaya, ako po nagtitiwala lang sa Panginoon. Amen? But the desires of my heart, He will grant it in His perfect timing. Pero know this, that I love you, and I'm sorry for my shortcomings, for my mistakes. Hindi man ako laging andyan para magsalita, na hindi ko natural yon na pag sasabihin ko kaagad. Samantalang dito sa Japan, pag nasagi mo, ay, guminasay. Pero, parang ang bilis lang nilang masabi. Kasi kailangan. Sabi nga ni Pastor, sa Pilipinas ba, meron ba kayong mga salita na, marami kasi dito pong salita na puro paggalang talaga. Ina-appreciate lahat. Pagkatapos ng trabaho, may salita. Bago kumain, may salita. Lahat talaga meron silang mga papuring salita, po. Pero, siguro kaya ako dito din lagay ng Panginoon for me to learn. Amen. To express what I feel and seen and heard. Amen. It will come to pass, mga kapatid. Nagpupuso na nga ako. Dati hindi ako naglalike, O ngayon, nagpupuso na ako. Thanks to Mimi G. Nakita ko sa kanya yon. Kaya maraming salamat po, mga kapatid. Ayan. So, tayo po ay magkita-kita bukas muli ng umaga. Atin pong abangan. Si Chang Emily po ang ating makakasama bukas. At sa araw-araw po, iba-ibang mga kapatid ang magbibigay ng kanilang testimony. Ayun. Alam niyo po, maganda pag sa cellphone, nakikita yung mga heart, Ayan, di ba? Nakikita yung heart. Bakit pag dito sa computer walang heart? Pero anyway, may puso o wala. Nararamdaman natin yan. Amen. To God be all the glory po. Kita-kita po tayo mamayang gabi at bukas ng umaga muli. Amen. Kapag sa mga manunod po, kung gusto niyo pong maka-join, kasi ang Tuesday group po ay sa Messenger. So you have to be in the group para po maiparing namin kayo. Or sometimes, kahit wala po sa group, pwede. Nag-create nga lang ng other group. But then, you can still participate. Ayan po. Maraming salamat. Have a blessed day and have a productive day. To God be all the glory po.